Hello my dear! Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ at ang gagawin natin ngayon mga my dear ang iyong first 15 days para sa buwan ng August 2023. This is from August 1 hanggang August 15, 2023 at ang reading ito dedicated para sa iyo, my dear Pisces. Okay, my dear Pisces, bago tayo mag-start ng iyong reading, mag-reminder muna tayo. My dear Pisces, ang gagawin natin ngayon ay general reading, so hindi ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So please, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay, my dear Pisces, cross-spread tayo ngayon, my dear, ha? Brain, yung iniisip mo sa first 15 days of August. Energy ng first 15 days of August, hidden message, energy ng past, energy ng future. Okay? Basta cross-spread yun. Last shuffle tayo, tapos cut na natin into 3. Energy ng iyong brain, iniisip mo. Energy ng first 15 days of August. Hidden message, mga nakatagong mensahe, energy ng past, energy ng future. Okay? So, hindi ko nakikita yan mga my dear kasi nakataob yan. Okay? Shuffle natin ulit. 3 times lang to. Oracle card. Ipapatong lang natin dun sa first na ginawa natin. Excuse me. Ako'y dinidigay. That's 2. Last 1. That's 3. Okay, cut na natin into 3. Para meron akong gustong gawin. Sige, susundin ko. Susundin ko yung gusto kong gawin. Ang sabi ng aking isipan ay itulak daw at kunin. Energy ng iyong brain. Tulak daw tapos kunin. Energy ng first 15 days of August. Tulak daw tapos ilagay sa future. Dito tayo sa pinakagitna, gitna. Energy ng past. And then last one natin is energy ng hidden message. Mga mensaheng nakatago. Last, ganun ulit. 3 times natin siya isa-shuffle. That's 1, 2, ang liit kasi. 3. Ang liit ng baraha, ang laki ng kamay ko. Ganito naman tayo. Okay? Energy ng iyong isipan. Energy ng iyong first 15 days of August. Energy ng iyong past. Energy ng iyong future. And then, energy ng hidden message. Okay? Start na tayo, my dear. Ang daming proseso. Okay. Go na tayo sa energy. Energy muna ng first 15 days of August. Yung gitna yon. Ito siya. Okay? The Knight of Wands. Pride. And do you think about me? I think, my dear, medyo nararamdaman mo or ibinabato sa'yo ng first 15 days of August based dito sa card na to na parang gusto kong iparamdam mo sa akin. Gusto mo, parang ipinapasa sa yung energy ng August. Nahirapan ako dito madalas mag-interpret Kasi gusto ko siyang i-deliver sa'yo, my dear Pisces, na hindi mo pa siya energy. Nararamdaman mo lang siya. So in short, pinaparamdam sa'yo ng first 15 days of August yung pride. Yung energy ng pride. The Knight of Wands is very aggressive na energy. May kinalaman sa usapin ng action. So, posible na pinaparamdam sa'yo na you are in charge.
ikaw yung masusunod, pero pumapalo siya dun sa energy ng buhay mo. Ibig sabihin, ako yung masusunod sa buhay ko kasi buhay ko to. Itong energy na, do you think about me too? Okay? Ito siguro yung energy na pumapasok siya dun sa energy ng pride na sinasabi sa'yo na kung talagang mahalaga ka doon sa isang tao, mag-e-effort din siya. Hindi lang ikaw yung mag-e-effort. So, yun yung energy ng first 15 days of August. So, sa energy ng first 15 days of August, nandoon yung, ibig sabihin yung authority, yung parang sinasabi mo na, I am in charge, ako yung in charge, ako yung masusunod, especially sa buhay mo, ako yung masusunod sa buhay ko, hindi ko kayo hahayaan na diktahan ako, yun yung energy na ipinapasok sa'yo ng first 15 days of August. Hindi mo energy yon. Okay? So, bigla na lang susulpot yan, bigla na lang mag-start yan, bigla na lang mag-click yan. And yung question na, naiisip niya ba ako? Mahal niya ba ako? May gusto ba siya sa akin? Maiisip mo, papasok sa'yo ng first 15 days of August yun. Ipaparamdam niya sa'yo yun. And there's a tendency na pag naramdaman mo yun, naisip mo yun na, mahal niya ba ako? Mahalaga ba ako sa kanya? Posible na magkaroon ka ng energy na hindi na kita susundin. Diba? Parang ganon. Basta, I hope you understand. You're getting my point. Okay, punta tayo sa iyong mind. Yung mind mo is the 9 of Wands. Patay, napapagod ka sa energy. Loss. Okay. And do you even care? Mind mo to, isip mo to, my dear, ha? The 9 of Wands, the lost energy, and do you even care? So, sabi nga dito, do you think about me too? So, iniisip mo dito, my dear, na napapagod na ako eh. Kumbaga sa isip mo, sige kung mawawala ka, di mawawala ka. Energy mo nga, ma-pride, di ba? Yung unang card natin, may pride. So, dito parang, yung nararamdaman na naisip mo, yung napapagod ka lang talaga dun sa connection o dun sa nangyayari. Na parang lagi na lang ako, laging ako na lang, parang maski anong gawin ko, mawawala ka rin naman, di ba? And hindi ko na, posible din na merong energy na dahan-dahan na nawawala na yung connection sa'yo. Naglo-loss na yung connection ninyong dalawa, nawawala, hindi mo na siya maramdaman, in short. Okay? Punta tayo sa energy ng past. The King of Pentacles, energy ng Taurus, Virgo, and Capricorn. Yung fire sign natin is energy ng Aries, Leo, and Sagittarius. Okay? Pero hindi ko kino-close yung ibang zodiac sign. Gift. I need more time. Okay. So, King of Pentacles, energy ng provider. Gift. Yes, ganun yun. I need more time. I think ibinigay mo lahat. Kasi King of Pentacles is energy ng provider. And the gift energy is there's a tendency na binibigyan mo ng mga gifts, kung ano yung mga request, ano mga demand. And itong energy ng need more time, parang hindi siya nagmamatch dun sa dalawang card. Kasi very, very giving. Diba? Tapos sinabi ito, I need more time. So there's a tendency in the past, todo bigay ka talaga. Diba? Talagang ma-surprise ka talaga, talagang ma-effort ka talaga. And then meron hindi nagbabago. Posibleng ginagawa mo tong lahat ng effort na to and everything. Lahat ng pagsasakripisyo because umaasa ka na one of this day, yung mga pagsasakripisyo na ginagawa mo, mare-recognize, makikita. At yung mga paghihirap mo na yun, yung mga sakripisyo na ginagawa mo na yun, yun ang magmumulat sa kanya para magbago siya. Pero hindi. Nanghihingi siya ng time. Nanghihingi siya ng space. Kumbaga parang ibinigay mo na sa kanya lahat ng time sa buong mundo. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin talaga siya nagbabago. Pupunta tayo sa future card. The 3 of Swords. May malalaman ka. Future card to, ibig sabihin parating. Fury. Galit oh. And I sometimes wonder if you care. Nandoon talaga tayo sa energy ng care. So, punong-puno ka na dito, my dear. So, ang energy ng first 15 days of February, nakikita ko na. Sabi ng February. Baka there's a tendency na February kayo nag-umpisa, magkaroon ng konting misunderstanding. Okay? Posible. Ang energy ng first 15 days of August is more on parang tinitingnan mo
at the same time, sumasang-ayon din sa'yo yung buwan mismo ng August na kung talagang mahal ka ng isang tao, mag-e-effort siya, magbabago siya. 'Di ba? Kasi parang ginawa mo naman na lahat eh. Sinoportahan mo na, minamahal mo naman, 'di ba? Nag-e-effort ka naman. Pero bakit ganito? Future energy to, my dear. The Three of Swords. So, ibig sabihin, meron kang malalaman. Okay? Na magpapagalit sa'yo. Eh, sabi mo dito, I sometimes wonder if you care. And dito, sabi ng isip mo, do you even care? And then yung loss. Kasi hindi mo nakikitaan na nagbabago siya. Napapagod na yung isipan mo, my dear. The Nine of Wands. Napapagod ka na. Okay, hidden message tayo, my dear. Hidden message. The hidden message is the love. Mahal mo tong taong to. Sobrang mahal mo tong taong to. As in. Kasama niya dito is yung energy ng indulgence. Okay? Joy. Friend, interaction. Okay. You hurt me, but that's okay. Ay, mas marami pa siyang time kaysa sa ibang tao, kaysa sa'yo. There's a tendency na baka meron din third party. Okay? Sa love, merong something na nangyayari. And then sabi mo dito, you hurt me, but I guess it's okay. So this is a hidden message, my dear. So meron nangyayari sa'yo, my dear, na merong tao na paulit-ulit kang sinasaktan. Merong tao na ang tanging hiniling mo lang sa kanya is pahalagahan ka, mahalin ka, at magbago ka. Magbago siya. Willing ka namang ibigay lahat because in the past you have here the King of Pentacles and the gift. So, ibig sabihin, mahilig kang sorpresahin siya, ibigay kung ano yung mga pangangailangan niya, support and everything. But in the future, meron kang Three of Swords, meron ka ditong Fury, and I sometimes wonder if you care. Parang itong tanong na to is, ngayon naiisip ko kung kahit kailan ba nagkaroon ako ng puwang sa puso mo. Ang sakit nitong tanong na to, future energy. But so far, ang energy niya dito is more on, first 15 days of August, from 1 to 15, tinitingnan mo yung tao. Inoobserbahan mo siya. Kung nagbago ba talaga siya. And I think marami sa inyo ang bibitaw sa mga bandang 13 or 14 ng August sa connection mo sa tao na to. As in, susuko ka talaga sa kanya kasi wala talaga siyang pagpapahalaga. Sa kabila ng tumbling, split, backward, lahat na ginawa mo na, my dear Pisces, wala talaga siyang care. Wala talaga siyang change. Wala. Baka nga itong energy ng pride, 'di ba? Siya yung ma-pride. Sobrang pride niyang energy. But hidden message natin, merong nakakasira sa connection ninyong dalawa at hinahayaan niyang mangyari 'yon. 'Di ba? Hinahayaan niya na masira kayo nung bagay na 'yon. Okay? So, indulgence, okay? Joy, interaction. Okay? You hurt me ba? Mas marami siyang oras sa ibang tao. Mas marami siyang oras sa iba kaysa sa'yo. Mas masaya siyang kasama yung ibang tao kaysa sa'yo. And masakit yun. Kasi ikaw, effort ka eh. Okay? So, my dear Pisces, yan ang reading mo para sa'yo. Ang first 15 days of August 2023. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload, and free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.